na bawal ng mangutang ang Pilipinas sa ibang bansa. So, yung uupong presidente sa 2028, hindi na siya pwedeng mangutang. So, pagkasyahin niya, i-budget niya yung mga, yung nakokolektang tax, yung... Tuwang-tuwa si tangang loyalist. Talaga yung mga loyalist talaga, halata mo talagang walang kautak-utak. Tingnan yung itsura niya, maliit yung noo niya, pero malaki yung tanga. Ibig sabihin, nangingibabaw yung tanga kaysa sa utak. Kasi halata sa kanyang ulo, maliit ang utak, kaya maliit yung ulo, maliit ang pinaglalagyan ng utak. Tuwang-tuwa siya at binirmahan daw yung hindi makakautang ang susunod na presidente sa ibang bansa. Eh hindi niya alam, pagkatapos ng termino niya, ay babawiin lahat sa kanya ang mga pinagkukuha. Lalo na pag si VP Sara ang nakaupo. Hindi nila alam yan eh. Sila sayang-saya sa salukuyang nangyayari. Hindi nila alam ang susunod na mangyayari. Lahat ng mga pinagkukuha at mga iinuutang mahaluyali sa babawiin yan. Baka kulang pa yung laman ng mga bahay ng mga yan kapag yan ay kinuha ni VP Sara lahat. Ngayon, nag-i-enjoy kayo sa mga pinagagawa niyo. Pero hindi kayo nag-iisip. Pag si VP Sara ang nakaupo, lahat yan, kukuhanin yan, sisimutin yan. Tuwan-tuwa kayo ha. Anong hindi makakautang. Lahat ng inutang niya sa ngayon at lahat ng kinuha niya, kukuhanin lahat yan hanggang ka-singko-singkuhang duling. Si VP Sara pa, mga Duterte pa. Sa ngayon, nag-i-enjoy kayo. Hindi nyo alam yung parating na mangyayari. Mag-enjoy lang kayo. At kayong mga loyalist, kayo ang ibabayad namin sa utang sa ibang bansa. Kayo naman ang ipapadala namin hanggang sa ICC. Titiyakin namin na kayong lahat magsisisi. Magsisisi na kayo, ang magiging tirahan nyo kapag si VP Sara naging presidente ay mismong din yung ICC. Doon kayo maninirahan.